Hi guys! Welcome back to my vlog and we have another episode na tinatawag na Forgive Yourself. So again, my name is Za and this is Za Canada Channel. Ayan, forgive yourself. Kasi kung may tinatawag na self-blame or kung may award na self-blame award, siguro nasa Hall of Famer na tayo lahat dyan. Especially mga immigrant dito sa Canada or kahit sa ang parte ng mundo. So, ano nga ba yung forgive yourself na yan? Yan ang pag-uusapan natin, wag aalis. Okay, thank you for staying in this channel and in this vlog, pag-uusapan nga natin yung forgive yourself. And bakit nga ba hindi natin minsan mapatawad yung mga sarili natin? Especially sa mga OFW or yung mga tao na kumakayod para sa pamilya nila sa Pilipinas. So the first guilt is yung iniisip natin na hindi tayo enough sa mga family natin back home. Which means na hindi natin na ibibigay yung mga gusto nila. Especially pag may tumawag sa atin, uy ma, pa, o kuya, ate, kailangan ko ng bagong sapatos, magpadala ka naman kahit onte para makabili ako ng mga ganyan. Mga ganitong bagay. So, the next one, guilt is guilt na hindi pa tayo PR, na hindi pa tayo nakakapag-settle sa bansa na to. Mali yung desisyon, mali yung pasok, dapat pala noon pa, dapat pala noon ko pa sinimulan, yung pag-a-apply, dapat pala nag-French na ako noon pa. Ayan yung mga guilt natin. And the next one is yung guilt na hindi tayo enough sa work. Yung guilt na hindi tayo ma-promote kahit na pabibong-pabibo ka na sa work na yan. Isa yan sa mga guilt natin. Or yung successful. Yung feeling mo na hindi ka successful sa ginagawa mong trabaho. So again, relax lang. Tao tayo, hindi tayo vacuum cleaner. Hindi tayo iRobot na tipong tayo yung naglilinis lahat ng kalat sa mundo. Nagkakamali tayo. Okay? So, isa dyan yung mga, for example, nakabili ako ng ito personal experience to bumili ako ng isang USB cable sa isang shop dito sa mall. Ayan, sa isang shop, isang booth lang siya. Tapos apparently mura lang pala yun, pero chinarge na akong $40. Hindi muna ako nag-check sa ibang stores and kinimkim ko siya. Parang nagkamali talaga ako ng desisyon. Napadalos-dalos ako ng desisyon na binili ko siya agad instead of mag-canvas muna. Instead na mag-canvas muna ako sa mga ibang stores para ma-check kung ano ba yung mas mura or mas makakatipid ako, pero binili ko na agad siya sa pagmamadali ko. Kaya lang, at that time, hindi ko mapatawad yung sarili ko sa mga ganung bagay. But then again, when I realized about that small mistake that I made, kung ididil ko siya ng bonggang-bongga, kung sisirain ko yung araw ko o yung buong linggo ko para lang sa halaga na yun, then paano pa pag binigyan ako ng mas malaking challenge ni Lord. 'Di ba? I have to forgive myself that I did something wrong so that I can move on. Well, the next one is the pressure of starting a new life. Meaning, nung pumunta ka naman dito, wala namang manual yan eh. Kumbaga, pag bumili ka ng isang appliance,
sa isang supermarket, makikita mo sa loob ng box, makikita mo kung paano siya gamitin, kung paano hindi siya masisira, at kung paano mo siya ito-troubleshoot kung sakaling magkaroon siya ng isang minor problems or sometimes major problems. Tatawag ko lang, isesend mo sa isang repair center, then ayos na. But being an immigrant is not like that. Hindi tayo robot again. Hindi tayo isang appliances. Pwede tayong magkamali, pwede tayong bumagsak, pwede tayong umiyak. Minsan, may mga tao na naiiyak na lang sa loob ng washroom, ng mahina, then pag, ng tahimik, ng tahimik. Tapos, paglabas, okay na ang lahat. Okay lang yung mga yan. Tao tayo. So again, we have to accept that everything or these things happen, especially if we are an immigrant. Kailangan natin pagdaanan to kasi ito yung step na magdadala sa atin sa kaalaman or sa knowledge. Kasi kung hindi mo naman na-experience yan, hindi mo naman matututunan kung paano mo siya malalagpasan. May tinatawag nga tayo, di ba, na experience is the best teacher. So the next one is how to actually forgive yourself. Paano mo ba talaga mapapatawad yung sarili mo sa mga bagay-bagay na hindi mo ginawa? So the first one is admit mo. Admit mo talaga na nagkamali ka. 'Di ba? Hangga't hindi mo siya ina-acknowledge, hangga't hindi mo ina-acknowledge na nagkamali ka doon, hindi ka makaka-move on. Minsan kasi nasa ano tayo nasa anong tawag doon, nasa denial. Ayan, naisip ko. Nasa denial stage tayo or nasa blaming stage tayo. Minsan, biniblame natin yung iba kung bakit ka nagkamali. O biniblame natin. O dinideny natin na hindi naman, tama naman yung ginawa ko Kaya lang, iba lang talaga yung circumstance na nangyari. Probably, you might be right. But then again, if you admit your own mistake, then you'd be able to find solution. The next one, at pumapasok nga dyan, yung solution. If you admit it, then you'll be able to learn the lesson. I-admit mo na nagkamali ka and ano yung lesson na natutunan mo dun sa bagay-bagay na nangyari. For example, let's take the previous vlog that I made as an example. Remember, dun sa vlog na sinabi ko is nagbayad siya ng 1,500 for a job, 'di ba? Yung sa 1,500 na yun, na job, hatingin, as far as I know, may natutunan na siyang lesson doon. At isa sa mga lesson na natutunan niya doon, probably, is not to trust. Or maybe make your own research first bago magbayad or bago maglabas ng pera. So, learn the lesson para next time, hindi mo na siya gagawin. Hindi mo na, or next time, alam mo na yung magiging strategy mo. If in any case, bigyan ka ulit ng ganong pagsubok ni Lord. So, the next strategy to forgive yourself is talk to yourself as a friend. Hindi mo naman sasabihan yung kaibigan mo na, kakasi, di ba? Hindi naman natin sasabihin, yun pala, yung sikat na yun. Hindi mo naman sasabihin yung sa kaibigan mo na 80-80 ka kasi, kaya ka nagkakamali. So, talk nicely to yourself. Di ba? Yung mga regret mo, for example, pwede mo sabihin sa kanya na instead na mag-regret ka or instead na sabihin mo ng paulit-ulit sa sarili mo na sana ginawa ko to, sabihin mo sa sarili mo na, friend, gawin mong strategy yan. Gawin mo, isipin mo na lang na hindi ka na nila maloloko next time. Hindi mo ako maloloko, 'di ba? Hindi mo na ako maloloko dahil na-experience ko na yan. 'Di ba? Mas ahead ka doon sa mga taong hindi pa na-experience 'yun. So, mas matalino ka sa kanila, kumbaga. And the next one is to slow down. Hindi mo naman kailangan makipagpaligsahan sa mga Pilipino rito Hindi naman to kompetisyon ng buhay.
may kanya-kanyang level yan. May kanya-kanyang baby steps. So, kung ang baby steps nila is inch by inch, and yung iba is kilometro-kilometro, kung exceed, then, kanya-kanyang phase yan. Hindi yan, ang buhay natin is hindi isang malaking kompetisyon. So, be kind to yourself. Slow down para hindi masyadong mataas yung expectation mo sa sarili mo. And at the same time, para hindi ka ma-disappoint. Kasi kung napakataas na expectation mo sa sarili mo, then that will lead to this depression, or that will lead to disappointment. Diba? May kanya-kanyang success story tayo. And again, this channel is all about real talk and my real story as an immigrant or as a newcomer here in Canada. Meron din akong mga bagay-bagay na sana ginawa ko, or noon ginawa ko din. Before kami pumunta rito sa Canada, sana before pala mag-Brunei, sana Canada na agad yung pinurso namin para hindi kami narihirapan ma-PR ngayon. Or sana ganito pala yung ginawa ko, or sana ganyan-ganyan pala yung ginawa ko. But then again, if you come to think of it, everything happens for a reason. Kaya ibinibigay sa iyo yung mga bagay na to, or sa ganitong timeline, kasi ganitong panahon ka ready. Ganitong panahon ka iniligay ng Diyos dyan, kasi meron ka nang mai-share. Kagaya ngayon, di ba, nakakapag-vlog ako, nakakapag-share ako ng mga knowledge ko. Kasi probably, ito yung binigay ni Lord sa akin na skill na para may distribute ko sa iba na hindi marunong magpatawad sa sarili. Na lagi nilang biniblame yung sarili nila sa mga bagay na hindi muna nila ginawa. So, learn to forgive yourself. Always learn to forgive yourself. Okay? Kasi pag marunong nating patawarin ang sarili natin, mapapatawad din natin yung iba sa mga bagay-bagay na matututunan din natin mapatawad yung iba sa mga pagkakamali na nagawa nila sa atin. Okay? So guys, yun na nga yung video na to. Learn how to forgive yourself. Let go of those things that you cannot control. Lagi kong sinasabi yan. Positive lang. If you think positive, then everything that will go into your life will be positive. Iwasang mag-entertain ng negative thoughts. Okay? You always deserve happiness. You always deserve peace. And you deserve to be loved and be loved. Okay? Okay. Or pareho yata yung sinabi ko. You deserve to love and be loved pala. Okay? So, yun. So, yun na nga. That's the end of my video. If you like this video, comment below and say peace! Okay? At laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. I'll see you again next time. Bye-bye.